Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Sheila May Epanto, Lodi Gilbert Baginawon ng Denagit Island, Lodi at Cory Paz na asawa ni Boss Levi na si Jean Allen, Lodi Ruel Bauer, Lodi Robert Balaila, Lodi Alderico Codillong, Lodi Realm Breaker, Lodi Jessica Dalisay, Lodi J.R. Bautista, Lodi Magicians TikTok Plays, Lodi Palcoca ng Banto Family ng Camarin Caloocan, Lodi Epong Guyales, Lodi Ramel Adolfo, Lodi Lea Villaren. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. ika-78 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang gusali sa loob ng alliance, nakatayo ng tahimik sa gitna ng malawak na bakuran. Mula rito, makikita si Sama Chon na tahimik na nakaupo sa kanyang lamesa, may binabasang dokumento. Isang lalaki ang dumating at sinabi sa kanya na sinusubukang pumasok ng mga martial artist mula sa Law Enforcement Hall sa Justice Pavilion. Ano ang dapat nating gawin? May ngiti sa mukha ni Sama Chon na sinabi sa kanyang isip na sa wakas, nagsimula na silang kumilos para dakpin si Gal Zariang. Gaya ng plano, at pagkatapos sinabi niya na papasukin sila. Sumagot sa kanya ang lalaki na naintindihan ko po. At isang sandali pa, makikita ang pintuan na dahan-daang bumukas, na sinabayan ng mahinang langit-ngit ng bisagra sa tahimik na silid. Pumasok ang opisyal kasama ang mga sundalo, tahimik lamang na nakatingin habang dahan-dahan silang lumakad papasok ng silid. Sinabi sa kanila ni Sama Chon habang may binabasa na tungkol saan ito. Nakatayo sa harapan niya ang opisyal na sinabi dito na nanggaling kami sa Law Enforcement Hall. Ako si Right Enforcer Huang. Sumagot sa kanya si Sama Chon na tuloy kayo. Inilapag ni Right Enforcer Huang ang papel sa lamesa ni Sama Chon habang sinasabi na mayroon kaming mga arrest warrant at search warrant na inisyu ng sabay para sa 7 ilegal na gawain. Dagdag pa ng opisyal sa kanya na magsisimula na ba tayo? Tumugon sa kanya si Sama Chon habang nakapikit na syempre. Bilang Supreme Advisor, natural na dapat akong makipagtulungan sa Law Enforcement Hall. Sinabi sa kanya ni Right Enforcer Huang na gagabayan namin kayo agad at isasagawa ang paghahanap. At pagkatapos magsalita ni Opisyal Huang, agad na pumasok ang mga sundalo sa silid, sabay-sabay na pumwesto sa magkabilang panig. Na sinabi pa kay Sama Chon ng opisyal na sabay-sabay tayong pumunta. Nagulat naman si Sama Chon na anong ibig sabihin nito. Habang naghahalughog ang mga sundalo sa silid napasabi si Sama Chon na at anong ginagawa. Nyorito, makikita ang mukha nito sa gulat habang sinasabi sa isip na bakit ito ang ginagawa nila sa halip na habulin si Gal Zariang. Sinabi sa kanya ni Opisyal Huang na sinabi ko na sa iyo, di ba? Kapwa arrest warrant at search warrant ang nailabas. Sabi mo isagawa ang mga ito, hindi ba? Nanginginig ang boses ni Sam Chon na ano? Sinasabi mo bang ang mga warrant na yon ay inilabas para sa akin? Hindi para kay Gal Zariang? Tumugon ito sa kanya na hindi ko alam kung bakit mo laging binabanggit si Advisor Gal. Pero nakatanggap kami ng utos na imbestigahan ka, Supreme Advisor. Pasigaw na sinabi sa kanya ni Sama Chon na walang kwenta. Isang pagkakamali ito. Binasa ang papel na naiinis na sinabi pa na ako mismo ang magpapatunay nito. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang nilalaman ng sulat. Ang galit na kanina'y malinaw sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla, at sandali siyang natigilan habang nakatitig sa mga nakasulat. Napasabi pa sa isip na ano ba ang nangyayari? At napasigaw ito na naiintindihan mo ba talaga ang ginagawa mo ngayon? Sumagot sa kanya si Opisyal Huang na sumusunod lang kami sa mga utos na natatanggap namin. Sinabi pa niya na isama siya. Agad namang hinawakan ng mga sundalo ang kamay ni Sama Chon na ikinagulat nito. Malakas na pumiglas ito habang naiinis na sinabi na ako na ang maglalakad ng mag-isa. At ilang sandali pa, makikita na naglakad na si Sama Chon palabas, mabigat ang kanyang mga hakbang habang sa likod niya ay sumusunod ang mga sundalo, tahimik ngunit alerto, pinapanatili ang maayos na porma sayon habang sinasabayan ang kanyang paglakad. Napapikit ang mga mata nito habang nakatingin. Na makikita ang mukha nito na mariin na nakapikit. Ilang araw ang nakalipas. Habang naalala ito, na sinabi nito na bakit mo ako pinatawag sa lugar na ganito. Isang lalaki ang nasa harapan niya na sinasabi na may nais akong pag-usapan na mahalaga. Tumugon ito na at ano yun?
Ito pala ay si Galzariang na sinabi dito na, ang buhay mo. Mariin siyang tumingin kay Galzariang, tahimik ngunit puno ng damdamin. Tumalikod ito sa kanya habang sinasabi na tinawag mo ako ng biglaan para lang sabihin ito. Kung balak mo lang magsalita ng walang kwenta, aalis na ako. Habang nakatalikod ito sinagot siya ni Galzariang na nakalimutan mo na ba agad? Dagdag pa niya habang mariin na nakatingin dito na nakalimutan mo na ba kung bakit tayo nagkita. Sinabi pa niya dito na pakalmein mo ang galit mo at pakinggan mo muna ang lahat. At lumipat ang eksena kay Samchon na naiinis na sinasabi na dalhin mo rito ang hallmaster niyo ngayon din. Sumagot naman ito habang may tinitingnan sa mga papel na ako ang namamahala sa kasong ito. Sa akin ka makipag-usap. Napatingin ito ng seryoso na sinabi na sa pag-asta mong yan, naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan? Tumingin ng matalim ito kay Samachon na sinabi na sa ngayon, hindi ang kinabukasan ko ang dapat mong alalahanin, kundi ang sayo, Supreme Advisor. Napapukpok si Samachon ng kamao sa lamesa na sinigaw na sumusobra ka na. Hayop ka, magpadala ka ng balita sa Alliance Leader Hall. Kailangan pa bang pumunta rito ng Alliance Leader ng personal para matauhan ka? Nagulat si Samachon nang marinig niya na kailan ang unang beses na nakatagpo mo si Joe Bayok. At napasagot ito na ano. Sinabi pa nito na marami kang ipinagawang trabaho kay Joe Bayok, hindi ba? Habang tahimik na natulala si Samachon makikita naman ang butas sa pader niya. Ang maliit na butas sa pader ay may harang na screen, tila isang lihim na bintana kung saan pwedeng silipin ng tao kung ano ang nangyayari sa loob. At mula sa maliit na butas sa pader, kitang-kita ito na nakasilip, tahimik at maingat. Na makikita ang mukha nito na nakangiwi. At naalala niya nang abutan siya ng isang aklat, sabay sabing, basahin mo ito. Nakapikit pa nitong sinabi na ito ay isang record book ng mga krimen at korupsyon na ginawa ng law enforcement hallmaster, na kinolekta ng Supreme Advisor. May gulat ito sa kanyang mukha na napasabi na ano, nanginginig ang kamay nito hawak ang aklat na sinasabi sa isip na hindi ko inakalang ididetalye ng mga record na ito ang mga pagkakamali at masasamang gawa ko ng ganito kapino. Dagdag pa nito habang makikita na nakatingin sa aklat na pati ang mga gawi ko sa pagkain, ang itsura ng mga babaeng gusto ko, at maging ang pamilya ko ay inimbestigahan niya. Yung hayop na yun. At pagkatapos ay napatingin ito sa gilid ng tahimik. Napatingin pala siya kay Galzariang na tahimik na dumating. At sinabi nito na pero, talaga bang hindi makikialam ang Alliance Leader? Tumugon sa kanya si Galzariang na kung balak niya, dapat ay ginawa na niya noon pa. Para sa Alliance Leader, si Samachon ay isang itinapong baraha, na napalaki naman ito ng kanyang mga mata sa narinig. Sinabi pa sa kanya ni Galzariang na dahil malapit siya sa Alliance Leader, mas lalo pa siyang nasa panganib. Tahimik lang ito na nakatingin sa kanya. At napasabi pa ito sa isip na tama siya. Dahil masyadong maraming alam na sikreto si Samachon. Posibleng kumilos ang Alliance Leader para iligpit siya. Na makikita ang mga tingin nitong mariin. Dagdag pa nito habang makikita si Galzariang na kaya muling lumitaw ang may kakayahang Supreme Advisor na nakilala ko noon. Ang kaawa-awang hitsura ba na ipinakita ni Galzariang sa lahat ng pagkakataong ito, habang nagmamakaawa sa ilalim ni Samachon, ay sadyang ginawa lang para itago ang tunay niyang pagkatao. At pagkatapos, sinabi nito na ikaw, ay isang nakakatakot na tao. Sumagot si Galzariang sa kanya na maaaring hindi mo ito alam. Pero ako ang naglagay sa iyo sa kasalukuyan mong posisyon. Napabaling ng tingin ito na napasabi na ganun ba? Sinabi pa ni Galzariang sa kanya na kung hindi mo ako tatraydurin, magsasama tayo sa iisang bangka at sabay na tatawid sa ilog. Siyempre, maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang sitwasyon. Dagdag pa niya habang makikita na hawak nito ang aklat na kung paanong trinaydor mo si Samachon. Maaaring dumating ang oras na kailangan mo rin akong traydurin. Napatingin ito sa kanya habang sinasabi pa na kung dumating ang oras na yon, bago ka bumaba ng bangka, tandaan mo ang isang bagay. Ang taong balak mong traydurin ay ang lalaking dating naglingkod sa nakaraang Alliance Leader at nagbuklod sa buong Jianghu. Nakatingin ng mariin sa kanya na sinabi pa ako, si Galzariang. Tahimik lang ito na nakatingin sa kanya. At lumipat ang eksena sa Alliance Leader Hall. Nakatingin ang Alliance Leader sa gilid na sinabi na tama na ang kalokohang ito. Ilabas niyo si Advisor Sima. Tahimik naman ito na nakatingin lamang.
Sinabi pa sa kanya ng alliance leader na maging ang pasensya ko ay may hangganan din. Maaaring mukha lang akong panakot o uwak, pero isa akong panakot o uwak na kayang humiwa ng lalamunan mo. Napatingin ito na sinabi na hindi namin ginawa ito. Napapikit ang alliance leader na sinabi na namin, kaya sa wakas ay inamin mo na may grupong sumusuporta sa iyo. Tumingin ito ng matalim na sinabi pa sa isip na maging ang paraan ng pakikitungo niya sa akin ay nagbago na. Ang lakas ng loob niyang tingnan ako ng ganyan. At sinabi pa ng alliance leader dito na kung hindi kayo, bakit biglang nagwala ng ganito ang law enforcement hall master? Sumagot ito na hindi ko alam. Ang isang posibilidad ay maaaring natuklasan ni Sima Chon ang tungkol sa amin. Napangisi ang alliance leader na napasabi na ano ngayon. Balak mo bang gamitin ang pagkakataong ito para putulan ako ng pakpak? Tumingin ito ng mariin na hindi ko ba sinabi na hindi kami ang may gawa nito? Napatingin naman ang alliance leader dito. At pumikit na nakangisi na sinabi na kung gayon, kailangan ko lang magbigay ng sarili kong utos para palayain siya. May gulat ang alliance leader nang sabihin sa kanya nito na sige, kung gayon ay kausapin mo ang taong iyon ng personal. Natumugon ng alliance leader na ang taong iyon. Tumugon ito na papayagan kitang makaharap ang taong matagal mo nang gustong makita. Napangisi naman ang alliance leader sa kanyang narinig. At sinabi nito sa kanyang isip habang makikita ang taong nagtatago sa anino na sa wakas, magpapakita na rin ang utak sa likod nito. At dito na po nagtatapos ang 98 kabanata. ika-99 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang pintuan ng silid. Sinasabi sa ating bida ni Gal Zariang na mahihirapan na, si Sima Chon na takasan ang pananagutan sa insidenteng ito. Tumugon siya na talagang nagtagumpay ka sa huli. Maligayang pagbati. Tumugon sa kanya si Gal Zariang na kung hindi dahil sa iyo, hindi ako kailanman magtatagumpay. At naiisip ito na sinabi sa kanya ng ating bida na kung hindi dahil sa iyo, hindi ako kailanman magtatagumpay. Pumikit na sumagot naman si Gal Zariang na masyado kang mabait po sa akin. Napangiti naman ang ating bida na sinabi sa isip na yan ang isa sa mga katagang pinakamadalas kong sabihin sa kanya sa nakaraan kong buhay. At nakapikit na sinabi ng ating bida na masyado kang mabait. Napatingin naman ang ating bida sa likod ng may nagsalita na paumanhin po. Nagulat naman ang ating bida sa kanyang nakita habang mariin lang na nakatingin si Gal Zariang. At nang makita niya ito napasabi siya sa isip na number 7. Na sinabi nito sa kanila na ikinagagalak ko po kayong makilala. Sinabi sa kanya ni Gal Zariang na saan ka galing? Mula ba sa Law Enforcement Hall? Tumugon sa kanya si number 7 na hindi. Sa utos ng alliance leader, naparito ako para imbestigahan ang operasyong ito na kinasasangkutan ng Heavenly Archer Corps. Sinabi pa sa kanya ni Gal Zariang na mula mismo sa alliance leader. Sumagot sa kanya si number 7 na oo. Nabalitaan ko na may ulat na dapat ipadala sa Supreme Advisor. Habang tumatayo si Gal Zariang, sinabi niya na naintindihan ko. Napasabi naman ng ating bida na kinagagalak kitang makilala. Ako ang bagong hirang na advisor, si Bayok Lee Dan. At sinabi sa kwento na pinalitan ng pangalan niya mula sa Biliduan sa Bayok Lee Dan. Tahimik naman na napatungungo ng ulo si number 7 habang nakapikit na nakangiti ang ating bida. At pagkatapos ay inabot ni Gal Zariang ang isang dokumento kay number 7. Bahagyang ibinaba nito ang ulo na sinabi sa kanya na salamat sa iyong kooperasyon. At ilang sandali pa makikita na umalis na sa silid si number 7 na pinagmamasdan nila. Napasabi si Gal Zariang na hindi ko inasahan na interesado pa rin ang alliance leader sa bagay na yon. Sinabi pa niya sa ating bida na ano paman, hindi siya ordinaryong babae, kaya mag-ingat ka. Napasabi naman ng ating bida na naintindihan ko. Nakatingin ang ating bida kay Gal Zariang na sinabi niya sa isip na gaya ng inaasahan, naramdaman ni Gal Zariang na hindi ordinaryong tao si number 7. Biglang isang lalaki ang pumasok sa pintuan na sinasabi na advisor. Ipinapatawag ka ng alliance leader. Napatingin naman silang dalawa dito na may pagtataka. At makikita ang kanilang mga mariin na tingin dito. At ilang sandali pa makikita ang silid ng alliance leader. Nakapikit na sinabi ni Gal Zariang habang nakalagay ang kamay sa dibdib na ipinatawag mo daw po ako. Sinabi sa kanya ng alliance leader na tuloy ka.
Napatingin ng seryoso si Galzariang na sinabi niya sa isip na ang pakikitungo niya sa akin ay tuluyan ng nagbago. May kailangan ba sa akin si Mabonggi? Nakapikit na sinabi sa kanya ng alliance leader na hindi naman sa hindi ko alam kung gaano kalaki ang pinagdaanan mo sa lahat ng oras na ito. Hinawakan siya sa balikat na sinabi pa na pero gaya ng alam mo, kailangan ko ring isaalang-alang ang sarili kong posisyon. Nakangiting sinabi pa nito sa kanya na kailangan kong maging maingat sa magiging reaksyon ni Advisor Sima, kaya hindi kita nabigyan ng espesyal na atensyon. Sumagot sa kanya si Galzariang na marinig ko palang yan mula sa iyo ay higit pa sa sapat. Inanyayahan niya si Galzariang sa loob. At pagkatapos, makikita ang mga pagkain sa hapag-kainan. At tinagayan siya nito habang sinasabi na uminom ka muna. Napatingin si Galzariang dito nang sabihin pa sa kanya na alam kong nakakahiya itong hilingin ko, pero tutulungan mo ba ako? Na makikita silang dalawa na magkaharap sa isang lamesa. Sumagot sa kanya si Galzariang na anong ibig mong sabihin. Sinabi sa kanya ni Mabonggi ang alliance leader na hinihiling ko sa iyo na maging supreme advisor muli ng Muram Alliance. Tahimik lamang na napatingin si Galzariang sa kanya, bakas ang bahagyang pagtataka sa kanyang mukha. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. At napasabi siya sa isip na ano ang iniisip niya. Saan niya ako balak gamitin? Sinabi pa sa kanya ng alliance leader na ano sa tingin mo? Sumagot sa kanya si Galzariang na hindi ko lang talaga ito inaasahan. Muling sinabi sa kanya ng alliance leader na kalimutan mo na ang anumang sama ng loob mula sa nakaraan. Hihingi ako ng paumanhin. Sinabi pa nito sa kanya na at hihilingin ko ito sa iyo. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa ikabubuti ng alliance, gusto kong ikaw ang mamuno. Sa kasalukuyang sitwasyon, wala na akong ibang mapagkakatiwalaan kundi ikaw. Napatingin si Galzariang ng tahimik habang sinasabi sa kanyang sarili na may nangyari kay Mabonggi. Dagdag pa niya habang nakatingin ito sa kanya na maaaring may problemang lumitaw sa paksayon na matagal ko nang tinutugis. At sinabi niya dito maaari ko bang itanong kung sa anong bagay mo kailangan ang tulong ko? Napangiwi ng bibig ang alliance leader na sinabi nito sa kanya na may isang paksayon na nagtulak sa akin para maging alliance leader. At nang marinig yun ni Galzariang, agad siyang napasabi sa isip na sa wakas. Mariin pang sinabi sa kanya ng alliance leader na ginigipit nila ako. Sinabi naman sa kanya ni Galzariang na sino sila para magkaroon ng lakas ng loob na gipitin ang mismong alliance leader. Dagdag pa niya sa isip habang napapikit ang alliance leader na sige. Sabihin mo, sino sila? Napahampas ng kamao sa lamesa ang alliance leader na sinabi niya na sa totoo lang, hindi ko alam. Nabalitaan ko na lang na sinusuportahan nila ako para maging alliance leader, at hindi nagtagal matapos kong marinig yon, naging alliance leader na ako. Napasabi naman sa kanya si Galzariang na sinasabi mo bang hindi ka man lang nila kinontak ng maaga? Tumugon ito sa kanya na tama yan. Nakatingin ng seryoso si Galzariang dito na sinabi pa niya sa isip na nagsasabi ba siya ng totoo? Mahirap paniwalaan, pero hindi ito parang kasinungalingan. Sinabi pa sa kanya ng alliance leader habang naiisip ang lalaking ito na noong una, hindi ko alam kung bakit ako sinuportahan ng pinuno ng Bright Moon Corps. Inisip ko pa nga na talagang naniniwala siya na ako ang pinakaangkop na maging alliance leader. Dagdag pa nito na pero ngayon, sigurado na ako. Mayroong nasa likod ng pinuno ng Bright Moon Corps, at iniluklok ako ng mga lapastangang yon bilang isang puppet alliance leader at may binabalak silang kung ano. Tumingin ito sa kanya na sinabi pa na hanggang ngayon ay itinago nila ang kanilang pagkakakilanlan, at ngayon, sa wakas ay nagpahayag na sila ng kagustuhang makipagkita. Sinabihan pa nga nila ako na pumunta sa kanila. Napababa ng ulo si Galzariang ng tahimik habang napapikit na lang. Napalaki ng mata ang alliance leader nang sabihin sa kanya ni Galzariang na sabihin mo sa kanilang pupunta ka. Mariin na nakatingin siya na sinabi pa sa isip na kailangan nating gawin ang lahat para matuloy ang pagkikitang ito. Hindi natin maaaring palampasin ang pagkakataong ito na makita ang kalaban na nagmamanipula sa likod. At sinabi sa kanya ng alliance leader na seryoso ka bang sinasabihan mo akong pumunta sa lugar na sinabi nila? Tumugon sa kanya si Galzariang na oo. Kailangan mong pumunta. Napasabi pa ang alliance leader sa kanya na paano kung nag-set up sila ng bitag. Ibinuka ni Galzariang ang kanyang kamay na sinabi niya na paumanhin kung sasabihin ko ito sa ganitong paraan. Pero kung talagang buhay mo ang habol ng mga lapastangang yon,
Hindi ako naniniwala na kahit ang Alliance Leader Hall ay ligtas. Naiisip ng Alliance Leader ang lalaking ito na napasabi sa kanyang isip na dahil kay Ju Choyong at marami pang ibang organisasyong nakuha na nila, hindi namin masasabi na ang Alliance Leader Hall ay talagang ligtas. Napasabi naman si Gal Zariang sa kanya na hindi mahalaga ang lokasyon. Ano pa man ang mangyari, ang lugar na pinili nila para sa pagkikita ay hindi ang kanilang tunay na kuta. Ang mahalaga ay makumpirma kung sino talaga ang ating kalaban. Tahimik na nakatingin sa kanya ang Alliance Leader. Seryosong sinabi sa kanya ni Gal Zariang na gaya ng alam mo, ang pinakamahirap na uri ng kaaway sa Jianghu ay hindi ang malakas na kaaway, kundi ang hindi nakikita. Dagdag pa niya na kung hahayaan nating lumampas ang pagkakataong ito, hindi natin masisiguro kung kailan natin sila muling makakaharap. Makikita ang mata ng Alliance Leader na sinabi niya sa isip na gaya ng iniisip ko. May dahilan ang mga lapastangang yun kung bakit nila tinanggal si Gal Zariang sa posisyon bilang Supreme Advisor. Sinabi pa ng Alliance Leader na kung gayon, tatanggapin mo ba ang posisyon bilang Supreme Advisor? Lumipat ang eksena sa ating bida na masayang nakasuntok sa palad habang sinasabi niya kay Gal Zariang na italaga ka na bilang Supreme Advisor. Binabati kita. Sinabi naman ni Gal Zariang na salamat. Talagang hindi ko ito inaasahan. Napangiti ang ating bida na sinabi na naniniwala ako na ito ang posisyong nararapat sa iyo noon pa man. Kung mayroon man, masyado nang huli nang mabawi mo ito. Sinabi naman sa kanya ni Gal Zariang na nagpapasalamat ako sa sinabi mo. Higit pa roon, may hihingin akong pabor sa iyo. Masayang tumugon sa kanya ang ating bida na ano yun. Sinabi sa kanya ni Gal Zariang na maging supervisor advisor ko. Nagulat ang ating bida na nanapalaki ng mata na napasabi na ano. At sinabi sa kwento na ito ang tungkulin ng pag-alalay sa Supreme Advisor mula sa pinakamalapit na posisyon. Ganoon kalaki ang impluensya ng supervisor advisor ng Supreme Advisor. At dahil magtatrabaho sila sa mismong tabi niya, dapat ay isa itong tao na lubos niyang pinagkakatiwalaan. May pag-aalinlangan ng ating bida na sinabi niya na ito ay isang napakapangahas na pagtatalaga. Sinabi naman sa kanya ni Gal Zariang na maaaring pakinggang magarbo dahil sa titulong supervisor, pero hindi naman talaga ito ganoon kalaki. Ito ay simpleng tungkulin lang ng pag-alalay sa akin sa aking tabi. Dagdag pa niya na gagawin mo ba sa akin ang pabor na ito? Napangiti naman sa kanya ang ating bida. At sumuntok sa palad at sinabi na ibibigay ko ang buong katapatan ko sa iyo. Makikita naman ang bahagyang ngiti sa mukha ni Gal Zariang nang marinig yun. At sinabi sa kanya na bilang aking supervisor advisor, mayroon akong unang misyon para sa iyo. Nagtataka naman nakatingin ang ating bida sa kanya. Sinabi pa ni Gal Zariang na mayroong lugar na dapat nating puntahan kasama ang Alliance Leader. Seryosong napatingin naman ang ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-79 na kabanata.